record natin. Hindi ako guys nakapag-charge ng mga chargeable namin ng mga fan. Kaya ng ending pamaypay. Yun tapos nag-book ako ng ano baka mamaya kasi baka bumalik naman pero hindi talaga guys bumalik. Bumalik ngayon lang 3 PM. Yan buong pa na yun guys ha. Imagine niyo from 5 PM to 6 AM. Ay hindi hanggang 5 AM pala kasi 5 AM bumalik namin sa kotse. Doon kami nagpa-aircon tapos yun. Grabe sakit talaga ng kamay ko nun. At saka guys, sobrang nakakairita kasi yun guys kasi sobrang init. Yan, kaya nasa sayo na lang kung titingnan mo siyang positive or negative. Pero syempre may leadership training tayo. Kaya yun, na-adapt natin yung tinatawag natin na yung about psychology. Yan. Okay, start na ba tayo? Okay, yun guys, Happy New Year guys ha. This is Coach Raymond pala. Yan, founder ng A Plus Trader. Yan, alam ko kasi may mga bago kasi. Sino ba yung mga bago natin? Yan. Actually, yung iba bumalik, kakabalik lang ulit. Yan. Okay, sige, start tayo. 16, 17, yan, 18. Ito na, pumasok na sila. 18 tayo, guys. Yan. Okay, first, natin, guys, kanina, cellphone lang talaga yung gamit ko. Hindi ako gumagamit ng, talaga, guys, ng cellphone. Ano lang to, pang, just in case lang. Kaso, sobrang, akala ko kasi hindi pa kasi babalik yung kuryente, kaya tiniis ko lang. Kasi last month ko pa to guys. Actually guys, last year. Kumbaga, December pa to, siguro mga, nandun pa ako. Tingnan nyo guys, oh, di ba may mga nakaano na. May mga, may mga, na. Kasi last week ko pa to naka-TA bago ako pumunta ng Kalibo. Yan. Ipapaliwanag ko sa inyo guys kung paano yung setup dito. Okay, Euro GPY. Yan. Una, ang pinakahanapin natin dyan, ito guys, oh, nakita niyo yung blue box. Sige, tanggalin natin. Okay. Ang lagi mong tatandaan, pag magti-TA ka lagi or mag-ano ka ng position, mag-entry ka ng buy or sell, lagi kang pupunta, pero bago pala yun, sorry. Bago yun, ang gagawin mo muna, i-condition mo muna yung mind mo. Ngayon, medyo natagalan ako ng konti kasi after kong maligo, kailangan ko magpa-fresh muna. After noon, nag-meditate ako ng saglit. Mga 10 minutes lang, meditation. Para at least yung energy at saka power mo, yung concentration ng utak mo is gagana. Okay, ibig sabihin, makakapag-trade ka talaga ng maayos. Lahat ng mga negative kasi guys, ang mga syempre number one, prayer. Yan, number one yan guys, yung prayer. Tapos, ang second na, yun yung meditation. Lahat ng mga nangyayaring negative sa buhay mo, tatanggalin mo yun. Okay, yun yung ifo-focus mo yung buong attention mo sa ganitong araw na dapat puro positive ka lahat. Kunwari, nag-away kayo ng asawa mo or pinagalitan ka ng boss mo, tatanggalin mo lahat sa utak mo yan. Tapos papakinggan mo lang yung sound ng waves. Guys, bigyan ko kayo ng ito yung meditation natin, no? Nandyan naman yan sa module natin eh. Pero kahit sa YouTube lang naman din yun. Ito lang guys, meditation. Type mo lang. Ito yan. Pili ka lang dyan. Ito, pwede rin to. Pero sa akin, ito eh. Ito yung pinaka-paborito ko kay Dolores. Tapos ito. Yan. Basta ganun lang. Sound lang yun ng wave. Tapos ipipikit mo lang yung mata mo. Tapos dapat walang tao, walang distraction. Gumamit ka guys ng headset or earphone. Yan. Gumamit ka nun. Tapos close mo lang yung mata mo. Tapos papakinggan mo lang yung waves. Tapos yung utak mo naman, lahat ng mga iniisip mo, tatanggalin mo. Kumbaga magpapa-empty ka talaga. Guys, 23 na tayo. Grabe no. Mute ko lang muna guys ha. Ayan, grabe, 23 na tayo. First time nangyayari to. Actually, dati hanggang 20 lang tayo eh. Actually nga, dati 5 lang tayo eh. Basta guys, ganun. Gusto ko kayong i-basic muna. Kasi 2024 ngayon, ang daming bago. Siyempre, dapat wag natin kalimutan yung basic. Okay? Kumbaga, hindi kasi mali yun guys eh. Ito, iko-correct ko na kayo guys ha. Pagising mo sa umaga, wala kang ginagawang preparation. Chart ka kaagad. Yan, gusto ko na mag-trade. Atat na talaga ako sa trade. Mali yun. Guys, doon kayo, hanggat hindi pa nababago yung attitude nyo na yon, mali pa yung way of trading natin. Okay, tandaan nyo yun guys ha. Ang lagi nyo tatandaan, syempre number one, prayer. Pangalawa, meditation.
Yun, the best yun guys, meditation din. Coach, paano ba mag-meditate? Yan, punta ka lang sa YouTube, i-search mo yung meditation, ganito ganyan. Basta guys, at least 10 minutes pataas. Okay? Pwede mo siyang gawin pagising mo sa umaga or bago ka matulog. At least 10 minutes pataas. Okay, ano lang yan, mag-headphone ka lang, dapat mag-isa ka lang sa kwarto, tapos ipikit mo lang yung mata mo. Tapos, yung mindset doon, tatanggalin mo lahat ng, basta parang ano wala kang ibang iisipin. Ang focus mo lang, papakinggan mo lang yung sound o yung nagsasalita. Yan, katulad nito. Yan, tapos ito rin. Tapos saan pa ba? Ito din, the best sa akin to. Lahat dyan, ito mga pinapakinggan ko to lahat. Ano yun guys kumbaga supplemento ng utak natin para gumana ng husto, para maging sharp yung mind natin. Okay? After na nun, yan, mag-open ako ng charts. Siyempre, kung ano, gusto mong maligo yan, mas okay, nakaligo ka. Okay, pupunta na ako sa charts. Okay, step by step na to guys ha. Okay, pumunta na ako ng charts, tapos na ako lahat. Yan, sabihin natin na tapos na rin ako mag-exercise. Yan, pero kanina hindi ako nakapag-exercise. Guys, exercise din guys ha. Pero kanina hindi lang kasi ako nakapag-exercise. Okay, ngayon pupunta na ako sa chart. Ang lagi mong tatandaan, pupunta ka ng 1 day time frame. Okay? Higher time frame guys ha, hindi 15 minutes, hindi 1 hour. Kahit hindi na 1 week guys, okay na 'yun. Kasi A+ setups yung hahanapin natin eh. Kumbaga, magsa-sniper tayo ng malupit na entry. Okay, guys, pa-mute muna guys ha para wala mo ng distraction. Yan, okay. Yan, okay na, okay na. Salamat. Yan. Okay, ngayon, dito, ang hahanapin mo lang sa 1 day time frame, aalamin mo lang kung nasa support ba or nasa resistance yung price, yung latest price. Sabihin natin nandito kanina. Sige, sabihin natin nandito kanina. Ibig sabihin, guys, nasa support yan oh. Ito oh. Yan, support yan. Guys, hindi mo to maintindihan kung hindi mo pinapanood yung module natin. Kaya hindi mo na ako magta-topic doon kasi next time natin i-topic yung order block, mga ganun. Focus mo tayo sa technical analysis. Okay? Nandun lang yan guys. Ang hahalapin na natin dito yung support at saka resistance. Yun lang, or order block na support or resistance or supply and demand. Okay? Ngayon nakita natin, eto guys, so eto nakita nyo to, support yan. Ito yung resistance. Ito yung resistance. Ito yung resistance. Ito yung resistance sa 1 day. Yan. Meron ding resistance dito sa 1 day. Guys, may topic tayo dito guys. Nasa module yan. Kompleto yan lahat. Support and resistance or supply and demand. Or order block. Okay? Ngayon guys, pag blue, yan. Support yan. Pag red, yung nilalagay ko, resistance. Okay? Ngayon, nasa loob tayo ng support. Okay? Ang hahanapin natin dyan, wait, ipasa ko yung pasa ko ulit sa GC yung A+ setups natin. Baka mamaya kasi natabunan. Wait lang guys ha. Pasa ko ulit sa GC. Saan ang A+ setups ko? Ayun, 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 ayun. Wait guys, ipapasa ko sa GC para masundan natin. Ito. Yan. Okay, pinasa ko sa GC. Tapos ngayon ipapasa ko sa Facebook. Okay, ayan. Guys, pinasa ko na dyan sa GC. Ito naman yung, ayun. Okay, sa 1 day, ayan, nakahanap tayo ng support. Yan. Ibig sabihin, ang hahanapin natin na A+ setup sa 4 hour. Guys, tandaan nyo coach, saan ba naghahanap ng A+ setups? Guys, 4 hour time frame only. Hindi ka maghahanap sa 1 hour, hindi ka maghahanap sa 15 minutes, hindi ka maghahanap sa 5 minutes. Guys, 4 hour time frame, okay? A+ setups, 4 hour time frame. Ito yan, tingnan nyo, nakalagay naman dyan, no? 4 hour time frame setup. Okay. Ang hahanapin mo dyan, dahil nasa support tayo, is by position.
Okay, ibig sabihin, mali pala yung ano ko. Wait lang, wait lang. Ito yung papasa ko. Tama to guys, pero gusto ko may pangalan talaga na buy or sell. Wait lang, ipapasa ko ulit. Saan na ba yun? Para mas clear guys sa mga bago. Wait lang guys ha. Ito. Ito pala yun eh. Okay. Ito. Yun. Ito na guys, nakalagay na. Same lang yan. Pero dito, nilagyan ko lang ng sell at saka buy para hindi kayo malito. Yan. Namamalansya pa si sir. Okay, yan. Ito guys, oh, dito, dahil nasa support area siya, ibig sabihin, ang hahanapin natin is buy setup. Buy A plus setups. Okay? Kung ano man makita nyo na sell entry, kahit anong kandila pa yan, wag kang magsisell. Okay, tandaan nyo guys, kasi nasa support area tayo sa 1 day time frame. Okay, wag kang magsisell ha. Ang gagawin natin, maghahanap tayo ng buy setup. Tatanggalin mo to, tatanggalin mo to. Ang hanapin mo lang is letter M sa 4-hour time frame, 1, 2, 3, buy setup. At the same time, yung continuation pattern natin. Ito yung itsura niya mismo. Okay? Pag nakita ka ng M, ito yung 1, 2, 3, tapos pullback, tapos yung W na may ganito. Okay? Ganitong itsura lang guys, hanapin nyo, wala nang iba. Okay, coach, magsasell ako kasi papunta naman dyan, wag. Okay, magbabay ka lang, hindi ka magsisell. Okay, ngayon, nandito na tayo sa 1 day. Maghanap tayo sa 4-hour ng setup. Okay. Yan. Ito guys, ang mahirap lang kasi dito guys, sa ganitong setup. Kasi guys, ito na mismo yung market trend. Hindi ko nga alam bakit ko to na-discover eh. Siguro syempre, sa kagustuhan ko talaga yun. Nagbunga yung pinaghirapan natin. Kumbaga ganun lang, hindi ko rin alam. Kahit kasi guys, yung mga malulupit sa trader, may mga loose kasi. Pero iba kasi yung strategy nila. Siguro nagkataon lang talaga na hard working talaga ako. Yan, kumbaga pinag-isipan ko talaga to at the same time pinagpaguran. At saka ang laki ng sacrifice ko para ma-discover lang to. Yun, nandun na yung hindi believe sa yung asawa mo, ganito ganyan. Hihiwalayan ka pag nag-forex ka pa. Kumbaga, yun. Basta ang dami guys. Next time ko na ito topic yan. Okay? Basta guys, ang lupit guys, parang magic nga, hindi ko rin alam. Basta pag may ganito, ito lang yung entry natin. Okay, ngayon, ang hahanapin mo lang, ang pinakamahirap lang kasi dito, yung pagkilatis ng chart, yung mabilis mo sa kagad makikita, makukuha mo yan sa 3 to 6 months na consistent ng paulit-ulit. Okay, ngayon, anong nakikita nyo dyan? Sa akin, ito yung nakita ko. Nakita ko dyan ng letter M, at the same time, nakita ko ng 1, 2, 3 pattern. Okay, saan ba yun, coach? Ito guys, oh, tandaan nyo. Meron ako nakita sa loob ng 1 day time frame. May nakita kong A plus setups. Ano ba yun? Ito. 1, 2, 3. Pasok na guys, di ba? Ito yung tinatawag natin na 1, 2, 3 pattern. Ibig sabihin, dapat may break of structure dito. Dito, nagkaroon tayo ng break of structure. Yan. Kaya pasok sa 1, 2, 3 setups natin. Okay, ang gagawin mo, mag-aantay ka ng pullback dito guys, oh. Mag-aantay ka ng pullback dito sa area na yan. Ito yung tinatawag natin na order block or demand zone or support. Yan. Ito, oh, hindi ka mag-e-entry dito guys. Hindi ka mag-e-entry kasi hindi pa yan nakatouch. Antayin mo mag-touch sa blue box na to. Okay, tapos doon ka mag-e-entry. Ang mangyayari niyan, ang kagandahan kasi dyan, nakita natin is 1, 2, 3 setups at the same time nakakita pa tayo ng letter M. Ito guys, so 1, 2, 3. Ayan guys, so letter M. Ibig sabihin, ang lakas ng confluence natin na may setup talaga na buy. Kaya buy lang yung hanapin natin. Ito yung letter M guys, so M setup at the same time, ito yung tinatawag natin na parang counter trend to eh. Ito, tapos ito naman yung 1, 2, 3. Kaya pasok talaga. Kaya ang gagawin natin, saan tayo mag-i-entry? Coach, nakita na namin yung A plus setups. Mag-i-entry tayo sa 1-hour time frame. Okay, saan ba yung 1-hour time frame?
Okay. Guys, alam niyo ba sobrang swerte niyo talaga, promise. Kasi yung iba kasi dito may 2K, nakahabol sa 2K, nakahabol sa 3K. Saan kayo makita ng mentorship na 2K, 3K lang, tapos pwede nang baguhin yung buhay mo, yung problema sa pamilya mo, problema mo sa ano, lahat na, lahat na. Kaya nga hindi to guys pan 2K to 3K, lagi kong sinasabi. Kasi dito, babaguhin niyo talaga yung mindset mo. Tapos, may personal training pa tayo. Personal development training about naman sa attitude yun. Psychology. Yan. Okay, ito na guys ha. Saan tayo mag-entry code? Saan ako mag-entry dyan? Okay. Meron akong tinatawag na, di ba nakita nyo yung ano, supply and demand. Kunwari, itong blue box. Kunwari, yung iba kasi nag-entry sa agad-agad without confirmation. Nag-entry ka agad dito sa key level. Tapos nandito yung stop loss or ito may take profit. Ano yun guys? 60% pwede kang manalo. Okay, ulitin ko lang guys ha. Kunwari, may setup tayo na 1, 2, 3. Yan. Saan yung entry point natin dyan? Dito, di ba? Di ba? Dito. Yan. Katulad dito. Ito yung setup natin na M, na letter M. Kunwari may nakita tayong letter M. Yan. Tapos ito yung entry point natin. Yung iba kasi guys, agad-agad nag-entry kagad. 60% chance mong manalo dyan. Okay naman yun kasi 60% eh. Pero 40% pwede kang matalo din dyan. Ma at the end of the day, magiging profitable ka dyan. Pero kapag hindi mo maintindihan pa yung risk management kung paano computein, at the same time hindi ka consistent sa risk mo, matatalo ka dyan. Pero dito, kung titingnan natin, dito sa 60%, mag-entry ka kagad without confirmation, mag-entry ka lang, out of 10, siguro mananalo ka dyan ng 6, tapos matatalo ka ng 4. Kaya at the end of the day, mananalo ka pa rin sa 60% winning rate natin. Pero hindi ito yung ginagawa ko. Na-explain ko lang to guys ha. Yan, hindi yan ginagawa ko. Ang ginagawa ko, doon ako sa 80% to 90% win rate. Actually guys, merong 100%. Ito yun. Pero hindi ko to tinatatak sa isip ko, sa mind ko na magiging 100%. Kasi once na tinatak natin sa isip natin na yung strategy na ginagawa mo lagi is always wins, 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 lalaki yung ulo mo, magbabago yung trading psychology mo, at the same time, so sobrang taas ng belief level mo sa isang position lang na pwede mong lakihan yung risk mo at sanhi ng pagit ng stop loss. Pag na-hit yung stop loss mo dyan, masusunugan ka, biglang mawawala yung belief level mo sa strategy natin. Kaya hindi ko sinasabing 100% yan. Kasi minsan kasi depende yan guys sa preparation mo sa ganong araw. Mamaya kasi lasing ka pala, nag-trade ka, akala mo A plus setups yung na-trade mo, yun pala hindi ka nakakonsentrate. Kaya ang ending na-hit yung stop loss mo. Kaya wag mong sisihin guys yung A plus setups guys ha, kasi sobrang lupit na nito, nasubukan ko na to many times. Alam na ng mga students ko yan. Yung mga pioneer, di ba? Alam na nila yan. Pero pag bago ka, kunwari, bago ka palang pinag-aaralan to. Yan, yung winning rate nito nakadepende sa mood mo or sa concentration mo sa ganitong oras. Okay, kung lasing ka, mainit yung ulo mo, wag ka magti-trade. Kasi mag-iiba yung mood mo diyan. Mag-iiba yung pagtingin mo sa mga chart, okay? Ito na guys, pupunta tayo sa 1 hour time frame. Sa 1 hour lang ako nag-entry. Wala nang iba. From 1 day, maghahanap ako ng support and resistance. From 4 hour, maghahanap ka ng A plus setups na buy. Kasi nasa support eh. Ito lang oh, tanggalin mo to, tanggalin mo yan, deadman mo yan, deadman mo to. Dito ka lang focus sa tatlo. Maghahanap ka lang ng ganun. Okay, dahil nakahanap ako ng dalawa, nakahanap ako ng 1, 2, 3 at saka letter M, proceed tayo sa entry point. Ano ba yun? Coach, ano ba yun coach? Yung 80% ng ginagawa mo. Dito sa 1 hour time frame. Yan, dito sa 1 hour time frame, ito yun. Ito na yung mga displacement. Okay, ngayon, ito na. Nandito ako sa 1 hour time frame. Coach, ano ba yung nangyayari dyan? Ito guys, oh, ito yung entry point natin. Ito yung tinatawag na displacement. Ang displacement, ito yung tinatawag na inahanap natin lagi sa first leg. Ang entry point natin sa 1 hour time frame, maghahanap ka lang ng buy. Dapat ano yan, double bottom. Okay, ito lang guys, hanapin mo W sa 1 hour time frame pag magbabay ka. Ang hanapin mo lang double tops
pag magse-sell ka. Okay, 1 hour time frame to, huwag ka maghahanap dito sa 4 hour time frame kasi setups yun. Pero mamaya ko na explain yun. Basta guys, ganito lang, W lang at saka M for entry point. Okay, sa 1 hour time frame. Coach, nakita namin sa YouTube yan eh, may mga ganyan eh. Yes, may ganyan guys sa YouTube at saka may mga pattern. Ang tawag dito, double tops and double bottoms. Pero ang pinagkaiba sa atin is meron tayong tinatawag na valid and invalid. Yan, ito naman yung na-discover ko, sa akin lang yun, personal ko lang yun. Lalo ng A+ setup, sa akin lang yun. Wala yun guys sa YouTube. Ang ano lang yan, ang makikita mo lang dyan yung mga pattern, pero hindi yan automatic talaga na ino natin. Ang pinag-aralan ko dyan, base sa experience ko, is yung candlestick behavior. Okay? Ganun lang, candlestick behavior. Kaya kahit sa YouTube, wala kang makita dyan A+ setups na kapareho nito. Yung same ng explanation, wala guys, sa atin lang yun. Okay, sa akin lang yun. Doon yung nag-umpisa lahat. Okay, ngayon, ang hanapin natin is displacement. Ayan. Ano ba yung displacement? Meron yan sa YouTube, pero syempre, iba yung sa atin. Ito guys, oh, maghahanap tayo ng W. Hindi porket may nakita kayong W guys, ha. Kunwari, may nakita ka kong W dyan. Ito, katulad nito. Ito guys, oh, nagpo-form na siya ng W. Oh. 1, 2. Tapos sabay ganun, di ba? Pero kapag may nakita kayong ganito, 1, 2, tapos pa ganun, yung iba nag-i-entry ka agad kasi nasa loob. Guys, mali yun. Huwag kayong mag-i-entry ng ganun na. Dito yung entry point natin. Ito. At least 2 candles. 2 candles guys, ha. Kasi ito guys, oh, nag-form siya ng galing dito, na ganito siya, umangat, nag-form na siya ng W. Huwag ka muna mag-i-entry dyan. Okay, huwag ka muna mag-i-entry dyan, ha. Ang rule natin dito sa displacement, at least 2 candles sa first leg. Okay, first leg to guys ng W. Ito yung second leg, ito yung pa-third, yung breakout na. Pero sa first leg muna tayo magpo-focus. Okay, first leg lang. Dito na tayo magpo-focus guys, oh. Okay, dito na tayo mag-focus sa ganito. Okay, ang rule natin dyan, at least makakita ka ng 2 candles or 3 candles pataas. Okay, na walang halong ibang candle. Hindi pwedeng maghalo yung ganito. Bullish, bullish, bearish, bullish. Hindi pwedeng ganun. Dapat ang hanapin natin is bullish, 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 bullish. Okay, para ma-identify natin yung tinatawag nating BIC. Ano ba yung BIC? Ito yung very important candle. Okay, kung hindi mo man ito mag-gets, okay lang kasi normal lang tawag doon. Kasi bago ka pa lang naman. Okay, ito guys, so sa first leg, ito yung nakita natin. Galing dito, may displacement. Ito guys, so at least 2 candles. 1, 2. Okay, ngayon, bago mo ma-identify to, yan. Bago mo ma-identify na, ito pala yung last. 1, 2, 3. Ito, actually guys, ito pala. Ito siya. Kasi, tingnan nyo, green, no? Green candle. Ibig sabihin, bullish, bullish, bullish. Bullish pala to. Akala ko bearish. Okay, ito guys, bearish. Bullish to guys, ha. Bali, 1, 2, 3. Binigyan tayo ng tatlong bullish na candle. Okay. Bago mo masabi na BIC to, kailangan yung second leg niya, mag-retrace siya ng at least 2 candles na bearish. Okay, katulad nito. Ito yung first leg. 1, 2. Ngayon, pag may nakita kayong isang bearish dyan, tapos sabay lipad, sabay breakout, fake yun guys, ha. Fake yun. Ang rule natin, dapat at least 2 candles pataas. Okay, ngayon, binigyan tayo ng retracement na bearish, 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 4. Kaya ngayon, ito yung first leg. 1, 2. Okay. Okay na-identify mo na yung ano natin, yung first leg at saka second leg. Dito na tayo mag-focus. Itong candle na to. Last candle bago bumagsak. Ito yung tinatawag natin na, ito guys, so ito. Yan. I-highlights ko, ha. Wait lang. Last candle bago bumagsak. Yan. Kasi bullish yan eh. Kung bearish yan, ito dapat.
Pero syempre, dahil bullish yan, yan yun. Yan yung tinatawag natin na BIC. Very important candle. Ang gagawin mo dyan, nilalagyan ko yan guys ng horizontal line dito. Yan, nilalagyan ko yan ng horizontal line kapag confirm na may nag-retrace dito at least 2 candles na bearish. Pero kung may halo man dyan na bullish, pero at kumbaga bearish, bullish, bearish, bearish, okay lang yun. Kasi second leg lang naman yan. Ang pinaka-importante dito kasi, yung first leg dapat walang halong bearish yun. Okay, katulad nito, bearish, bullish, bullish, bullish. Okay, first leg yun. Ang tawag dito, displacement. Okay, displacement yan guys ha. Tapos ito naman yung BIC natin. Yan yung very important candle. Kukunin mo yung pinakataas at saka pinakababa. Yan, ang nilalagay ko dyan is green. Green naman. Ibig sabihin, pag nakakita ka na ng second leg dito na valid, okay coach, valid na coach. Nagpo-form na siya ng one at saka first leg at saka second leg. Yung breakout na lang coach yung kailangan. Okay, wag na muna magi-entry guys ha. Wag ka magi-entry hangga't hindi niya nalalagpasan yung line na to. Candle close above. Okay, wait kayo lagi guys ng candle close. Kasi yung 1 hour time frame, every candle, tagi-isang candle yan. Okay, antay, kunwari, 12:30 ngayon. Magko-close yung candle, ito, magko-close to ng around 1 p.m. Kaya antayin mo mag 1 p.m. Kung lumipad man yan, wala kang pakialam dun. Kumbaga, hayaan natin yan, wag natin siyang papakialaman. Kumbaga, irerespeto natin yung market. Guys ha, wag natin papakialaman yung candle hanggat hindi pa nagko-close. Yung iba kasi hindi pa nagka-candle close, excited na coach. Ito na, entry na ako dyan. Ito na, ito ganyan. Eh sabay fake out. Sabay lipad, sabay boom, nahit yung stop loss. Basta guys, always wait for the candle close. Okay, ngayon, coach, ito na coach, nilagpasan niya na yung ano natin, yung tinatawag natin na BIC or tinatawag na mitigation block. ICT concept, mitigation block. Okay, mitigation block. Okay. Ito yung saan close, coach, saan yung nag-candle close dyan? Ito yung nag-candle close above. Itong candle na to, ito yung nag-breakout. Ito yung reason kung bakit lumipad to ng ganito. Kung titingnan yung maigi, pagpunta niya dito, guys, ang stop loss dyan guys ang stop loss natin, always naglalagay tayo ng last swing low or last swing high. Okay, ngayon, parang katulad nito, kung magbabay tayo, kunwari ito, W, ganyan. Magbabay tayo, kunwari, nandito yung mitigation block, yan, dito yung entry point natin, W lang guys yung stop loss natin, at dito yon. Ito yung last swing low, lagpasan mo lang ng konti. Lagpasan mo lang yan. Ganun lang, lagpasan mo lang. Diyan tayo naglalagay ng stop loss. Huwag ka maglalagay ng stop loss dyan Huwag, lagpasan mo lang yan ng konti. Kung natatakot ka, lagpasan mo lang ng dito. Ganun lang. Tapos, yung TP natin, ito yan. Yung TP natin, pwede sa first order block, sa resistance, kung may nakita ka dyan na valid na order block, or pwede kang mag 1:2. Ganun lang, 1:2. Okay, sana nakuha nyo guys Pero pag bago ka guys, alam ko mahirapan ka talaga nito. Kaya lagi ako nagsasabi na 3 to 6 months. Kasi guys, ganun lang Kumbaga, hindi ganun kabilis yumaman. Ang kailangan mo talaga, magkakaroon ka dito ng hard works. Okay, pag-aaralan mo talaga to. Nandito ako as a coach, tinuturo ko yung diskarte ko na proven and tested na ng mga students ko. Yan, katulad kanina kay Ma'am Meds. Yan, nakala ko nga dati lalaki si Ma'am Meds pero babae pala. Yan, si Ma'am Meds naman, yan, sina Raymond. Si Sir Raymond, si Sir Eseng. Yan. Sa lahat yan sila guys, mga bago lang din dati. Okay, pero syempre sa katagalan, namamaster nila to. Okay, yan. Ang entry point dito guys, mitigation block lang. Kung may nakita kang imbalance dito, pwede ka rin mag-entry doon. Pero sa akin, kung may makita ka dito na mitigation block, possible yan yung babalikan lang. Kunwari, ito guys, nag-breakout. Pagka-breakout niya, sabay retrace, pabalik sa mitigation block. Yan. Actually kanina, ito yung stop loss, 'di ba? Mga ganyan. Okay. Nakita ko kasi kanina yung price, nandito na yung price, nandito.
Nung inano ko siya, sabi ko medyo na-late na pero sabi ko lilipad pa talaga 'to. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang masyadong valid dito na ano, na order block, eh. Ito lang yung nakikita kong valid, oh. Ito puwede pa siguro 'to kaya possible lumipad hanggang dito pa, 'yan. Or puwedeng 1:2. 'Yan, 1:2. Actually nga lumipad na siya hanggang ano, eh, hanggang 2.74. Oh, 'di ba? Kung nakasabay ka dito banda guys, gano'n lang guys yung strategy natin guys. Kumbaga sobrang basic na sa akin kasi magfa 5 years na ako guys. Magfa 5 years na ako sa mundo ng trading. 'Yan, kasama na diyan yung crypto. Kaya kung iko-compare mo yung sarili mo sa akin, medyo malayo. Kaya 'wag kang magmadali guys. Example, kunwari may sinasabi ako dito na medyo hindi mo mage-gets. Normal 'yun guys yung tawag do'n kasi pinagdaanan ko 'yun. Dati kasi nung kasagsagan ng hindi talaga ako marunong, may mga topic sila na hindi ko talaga magets. Pero sa kanila parang sobrang dali lang talaga ipaliwanag. Ang sekreto lang dun, inaraw-araw ko lang mag-aral ng charts. Gano'n lang yung sekreto dun. Kasi magiging useless guys yung pag-attend mo ng Zoom ko kung hindi ka rin magiging useless yung pag-enroll mo sa akin tapos hindi ka rin nagpapa-mentor. Hindi ka uma-attend ng Zoom. Yan, umaasa ka lang sa trading ideas. Guys, ito pala guys, 'yan, ito siguro yung chance natin para masabihan natin yung bago. Ang reason kung bakit hindi ako nagbibigay ng signal, guys, trading ideas yung binibigay ko. Ibig sabihin, ang binibigay kong setup lang guys yung binibigay ko like ano, like 8+ setups. Okay na yun, the best na yun guys. Hindi ako nagbibigay ng saan ako mag-SL. Tinuturo ko yun guys. Tinuturo ko saan nagtitipi, saan naglalagay ng SL. Pero sa personal ko, hindi ako nagbibigay ng trading signal. Alam niyo ang reason, kasi ganito 'yan. Ayaw kong mawala yung matagal ko ng pinaghirapan, magpa 5 months na yung community ko. Okay? Kasi guys, ang daming newbies guys na magaling guys mag-blaming mode. Yan, normal 'yun guys pag baguhan ka pa. Yung tipong hindi ka pa marunong kunwari, 'di ba guys, walang 100% na win rate. Darating yung time kasi guys na mayroon talagang talong magaganap. Part talaga yun guys ng trading. Kahit mag 20 years ka na, mag 30 years ka na, kahit mag 50 years ka pa sa mundo ng trading, always may lose yan. Pero bakit nagiging panalo pa rin tayo kahit may lose? Kasi nagmamanage tayo ng risk. Dapat marunong ka mag-manage ng risk. Okay? Marunong ka dapat mag-compute. Sabihin natin na na hindi ka marunong mag-compute, ang ginawa mo, ang galing ng strategy mo. Tapos na psycho. Ito guys, bigyan ko kayo ng scenario. What if nagbigay ako ng trading ideas na 8. Yan, 8 na trading ideas tapos 7 dito yung 6 dito guys, wins. Sobrang nagpa-thank you ka sa akin. Okay, sabi natin ganun, trading ideas yun guys eh. Tapos may 2 lose. At the end of the day, guys, panalo tayo 'di ba? Pero may mga beginners kasi guys na natatalo diyan, nasusunugan diyan. Ang ginagawa kasi nila, dito nagti-trade sila ng 5%, 8%, 9%, 10%. Hindi consistent yung risk nila. Hindi sila nagko-compute ng risk. Yan, hindi sila nagko-compute. Ang ending, yung wins na to, tinodo nila dito sa lose. Kaya imbis na manalo sila ng $500, buong capital nila natalo pa. Dahil sa 2 lose lang yan kasi hindi sila consistent mag-trade. Paano mag-compute ng tama? Okay, kaya ang reason, pag nasunugan sila, i-blame nila talaga kagad yung mentor. Yun yung reason, pag naapektuhan, kunwari, i-blame ako. Kasi 6 yung wins, 2 yung lose. Gusto nila laging 100%. Guys, walang 100%. Ang ending, pag naapektuhan yung psychology ko, dama yung buong community ko. Yung confidence ko sa sarili ko na magbigay ng trading ideas, medyo mabablangko. Kawawa naman yung mga matitinong sumasabay sa trading ideas natin. Yung mga uma-attend talaga guys, alam na nila yun. Kaya yun yung reason guys kasi syempre para at least maging long term yung community natin. Hindi kita ibi-baby. Okay? Tuturuan kita kung paano mag-entry at saka mag-exit at saka ng strategy. Okay? Hindi ko ituturo sa iyo yung saan ako nag-SL at saka entry mamaya kasi